Isang gabi ng pagtataksil na dumurog sa pangarap ng isang ina. Habang hinihimas niya ang 5 buwang tiyan, nakikipagtalik ang asawa niya sa ibang babae sa mismong kama nila. "Pabigat ka lang, lumayas ka!" Sigaw nito habang kinukuha ang huling ipon niya. Ngunit sa halip na mamatay sa lamig, babangon siya mula sa putik. Hanggang saan aabot ang kayang tiisin ng inang ipaglalaban ang kanyang anak? Mateo, kailan mo ba siya balak palalayasin? Sabi mo sa akin, sawang-sawa ka na sa pagmumukha ng asawa mo. Ang boses ng isang babae, malambing ngunit puno ng lason, ay dumaosdos sa siwang ng pinto ng kanilang silid. Ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. "Don't worry, honey. Malapit na. Konting tiis na lang, okay? Alam mo namang wala siyang mapupuntahan dahil ulila siya. I'm just waiting for the right moment para hindi tayo magmukhang masama sa harap ng ibang tao." Ang tugon ni Mateo, ang asawang pinagkatiwalaan ni Eloisa ng kanyang buong buhay, ay mas malamig pa sa hanging amihan na pumapasok sa bintana. Sa labas ng pinto, nakatayo si Eloisa na tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayapos sa isang maliit na pares ng asul na sapatos ng sanggol, isang regalong binili niya mula sa kanyang kakarampot na ipon para sa anak na 5 buwan pa lamang sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang tunog ng kanyang paghinga ay halos hindi marinig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig, at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo ay ang pagnanais na maging isang masamang panaginip lamang ang lahat. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang pag-ingit ng bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng pait. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang silid, nakita niya ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Si Mateo, na nakayakap sa isang babaeng hindi niya kilala, ay tila nakalimutan na ang lahat ng sumpaan nila sa harap ng dambana. Ang sapatos ng sanggol ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga daliri ni Eloisa, lumapag sa sahig nang walang anumang ingay, tulad ng pagkawasak ng kanyang mga pangarap. "Mateo?" Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong, puno ng panginginig. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, isang madilim na inis ang rumesponde sa kanyang presensya. "Anong ginagawa mo rito, Eloisa? I told you to stay in the kitchen, hindi ba? You look like a mess. Ni hindi mo na kayang ayusin ang sarili mo." "You're cheating on me, Mateo, habang daladala ko ang anak mo?" Ang mga butil ng luha ay nagsimulang pumatak, tahimik na dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Bago pa makasagot si Mateo, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa likuran ni Eloisa. Ang kanyang biyenan, si Doña Carmen, ay pumasok sa silid na may dalang matalim na tingin. Walang yakap ng pag-alo, walang salita ng katarungan. "Huwag kang mag-eskandalo rito, Eloisa. Mateo is a man. Natural lang na maghanap siya ng kagandahan kung ang asawa niya ay mukha ng katulong. At huwag mong gamitin ang batang yan para manumbat." Lumapit ang matanda kay Eloisa at marahas na hinablot ang maliit na bag na laging bitbit ng huli. Doon nakatago ang lahat ng barya at perang itinabi ni Eloisa para sa panganganganak. "Kukunin ko ito bilang pambayad sa lahat ng kinain mo sa bahay na ito. Isipin mo na lang na bayad ito sa utang na loob mo sa amin dahil kinupkop ka namin kahit isa kang pulubing ulila. Mama, please, pera iyan para sa ospital." Pagmamakaawa ni Eloisa, ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. "Wala akong pakialam. Mateo, ilabas mo na ang basurang yan. Nakakasira ng gabi." Utos ni Doña Carmen habang binibilang ang perang pinaghirapan ni Eloisa sa paglalaba para sa ibang tao. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Eloisa, hindi bilang asawa, kundi bilang isang bantay na nagtatapon ng dumi. Kinaladkad siya pababa ng hagdan, bawat hakbang ay tila isang pagbagsak sa kailaliman ng impyerno.
Nang marating nila ang pintuan, itinulak niya si Eloisa palabas. Ang katawan ni Eloisa ay tumama sa malamig at basang semento ng kanilang driveway. Kasabay nito, ang langit ay tila nakiramay. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak, malalaki at mabibigat, na tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Eloisa. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang huling tunog na naghiwalay sa kanya sa buhay na akala niya ay sa kanya. Eloisa, bakit ka nasa labas sa ganitong oras? Ang mga bulong ng mga kapitbahay na nag-uumpisa ng mag-usisa ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kadiliman. Nakita niya ang mga anino sa likod ng mga kurtina ng katabing bahay. Ang mga matang puno ng mapanghusgang tingin at tsimis na bukas ay magiging usap-usapan sa buong kanto. Ang hiya ay mas masakit pa sa lamig ng ulan. Niyakap ni Eloisa ang kanyang sarili. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa hagupit ng bagyo. Nakatingin siya sa madilim na kalsada kung saan ang tanging liwanag ay ang refleksyon ng ilaw sa mga tubig na nag-iipon sa semento. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang sandali. Walang pera, walang pamilya, at walang matitirhan. Sa gitna ng ulan at dilim, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, mas masakit sa anumang sampal na natanggap niya. Kung ang taong pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huli ay ang siya ring nagtulak sa kanya sa putikan, may puwang pa kaya ang pag-asa para sa isang inang tanging tibok ng puso na lang ng kanyang anak ang natitirang kayamanan. Dahan-dahang nanlabo ang kanyang paningin habang ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina sa gitna ng malamig na kalsada. Sa kanyang huling sulyap bago ang kadiliman, nakita niya ang isang itim na anino na tila humaharang sa ulan at ang dulo ng isang itim na payong na unti-unting lumalapit sa kanya. "Gising na po kayo, ma'am. Maayos na po ang lagay niyo, pati na ang baby." Ang boses ng nurse ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Unti-unting hinihila si Eloisa mula sa madilim na kawalan. Nang imulat ni Eloisa ang kanyang mga mata, ang maputing kisame ng klinika ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng gamot at malinis na tela ay pumalit sa malansang amoy ng ulan at basang semento. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bigat ng kanyang katawan at ang kirot sa kanyang puso ay muling nagpaalala sa kanya ng lahat. Wala na siyang bahay, wala na siyang asawa. Ang tanging natitira sa kanya ay ang buhay na pumipintig sa loob ng kanyang sinapupunan. "Sino po ang nagdala sa akin dito?" Mahinang tanong ni Eloisa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na tila lupang hindi na ulan ng ilang buwan. "Isang lalaki po, ma'am. Hindi niya ibinigay ang pangalan niya, pero binayaran na niya ang lahat ng bills niyo bago siya umalis. Pinag-iwanan din niya kayo nito," sagot ng nurse habang itinuturo ang isang itim na payong na nakasandal sa gilid ng kama. Lumipas ang ilang araw at ang malamig na simoy ng Disyembre ay nagsimulang bumalot sa buong bansa. Para kay Eloisa, ang bawat umaga ay isang labanan para mabuhay. Sa labas ng simbahan, sa ilalim ng malamig na bituin, bago ang bukang liwayway, nagsimula siyang magbenta ng kakanin. Ang bawat piraso ng bibingka at puto bumbong na kanyang inihahanda ay puno ng dasal na sana ay sapat na ito para sa susunod na check-up ng kanyang anak. Ang usok mula sa uling ay humahalo sa kanyang hininga, habang ang bawat taong lumalabas sa simbang gabi ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Isang madaling araw, habang inaayos niya ang kanyang maliliit na basket, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap niya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa bango ng kanin. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Mateo kasama ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Nakasuot sila ng magagarang damit, tila hindi alintana ang ginaw ng panahon. "Look who's here, Mateo. Ang asawa mong mukhang katulong noon, ngayon ay mukha ng pulubi sa labas ng simbahan." Pangungutya ng babae. Ang boses nito ay puno ng pagkamuhi.
Sabi ko sa'yo, Eloisa, pabigat ka lang sa akin. Tignan mo ang sarili mo ngayon, sadsad sa dumi. Malamig na sabi ni Mateo. Sa isang iglap, itinaas ni Mateo ang kanyang mamahaling sapatos at sadyang sinipa ang basket ng kakanin ni Eloisa. Ang mga pagkaing pinagpuyatan niya ay nagkalat sa maruming semento, tila mga pangarap na muling tinapakan at dinurog. Nanginginig ang mga kamay ni Eloisa habang sinusubukan niyang pulutin ang mga ito. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, humahalo sa alikabok ng daan. Ang bawat tawa ng babaeng kasama ni Mateo ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Isang basura sa ilalim ng mga paa ng taong minahal niya. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Mateo, isang matipunong braso ang humarang sa pagitan nila. Isang lalaking may malalim at kalmadong boses ang nagsalita na tila nagpatigil sa mundo. Hindi ganyan ang pagtrato sa isang ginang, lalo na sa isang ina. Si Gabriel iyon. Nakatayo siya ng may dignidad, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang uri ng kapangyarihan na nakakapanliit. Hindi niya tiningnan si Mateo. Ang kanyang pansin ay nasa kay Eloisa lamang. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Eloisa at sa halip na pandirihan ang nagkalat na pagkain, kumuha siya ng isang piraso at inilagay sa kanyang palad. "Miss, bibilin ko lahat ng kakanin mo, kahit ang mga nasa basket at ang mga nahulog na ito. Huwag mong pulutin ang mga yan. Hayaan mong ang ibang tao ang gumawa nito para sa'yo." Sabi ni Gabriel. Kumuha siya ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka at inilagay sa palad ni Eloisa na higit pa sa halaga ng lahat ng kanyang paninda. Natulala sina Mateo at ang kanyang kasama. Ang kahihiyang nais nilang iparamdam kay Eloisa ay bumalik sa kanila nang makita ang respeto na ibinibigay ng estranghero sa babaeng tinatratong basura. Nang walang imik, mabilis na lumayo sina Mateo na iwan ang katahimikan sa pagitan ni Eloisa at Gabriel. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Gabriel. Inabot niya ang itim na payong na hawak niya. Ang parehong payong na nakita ni Eloisa sa klinika. Ipinatong niya ito sa mga kamay ni Eloisa. Ang bawat daliri nila ay panandali ang nagkadikit. Ang init mula sa balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na damdamin ni Eloisa. Isang mainit at ligtas na pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. "Salamat po," bulong ni Eloisa habang tinitignan ang mga mata ni Gabriel na tila may nakatagong kwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eloisa na hindi siya mag-isa sa laban na ito. Gayunpaman, sa gitna ng sandali ng kaligayahan, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Napahawak si Eloisa sa kanyang sinapupunan habang ang kanyang mukha ay namutla sa sakit. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng kampana ng simbahan ay umaling-awngaw sa buong paligid, hudyat ng pagtatapos ng misa at ang simula ng isang panibagong pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng maputing liwanag ng koridor ng ospital, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel habang nakatingin sa pintuan ng silid kung saan dinala si Eloisa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa pader ay tila isang mabigat na paalala ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang isang strangherong tulad ng babaeng iyon ay nagawang piyanukin ang kwerdas ng kanyang puso na matagal nang nananahimik. Nang pumasok ang doktor at sinabing ligtas na ang lagay ni Eloisa at ang kanyang dinadala, isang mahabang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa dibdib ni Gabriel. Pumasok siya sa silid ng dahan-dahan, halos hindi gumagawa ng anumang ingay sa kanyang paghakbang sa makinis na sahig. Doon, nakita niya si Eloisa na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay kakikitaan pa rin ng bakas ng pagod at mga natuyong luha. Sa pag-aayos ni Gabriel ng kumot ng babae, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon.
Isang gintong kwintas na may pendant na hugis kalahati ng araw ang nakasabit sa leeg ni Eloisa, bahagyang kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kaba. Ang disenyong iyon ay hindi ordinaryo. Naalala niya ang kanyang boss, si Don Alejandro, na madalas niyang makitang hawak-hawak ang isa pang kalahati ng araw na yon. Ang tanging alaala ng kanyang nawawalang anak na halos 20 taon na niyang hinahanap. Ngunit ang katahimikan ng silid ay marahas na winakasan nang bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Doña Carmen na tila isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang nakatingin kay Eloisa na nagising dahil sa gulo. Nandito ka lang pala, ikaw na malas na babae ka. Dahil sa iyo at sa batang yan, malas ang inaabot ni Mateo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang magpapakita? Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa dignidad ni Eloisa. Lumapit ang matanda sa kama at marahas na hinawakan ang braso ni Eloisa. Pilit itong hinahila pababa. Tumayo ka rito. Sasama ka sa akin. Ipapaalis natin ang batang yan sa sinapupunan mo bago pa tuluyang masira ang buhay ng anak ko. Ma'am, please, wag po. Anak ko po ito. Pakiusap ni Eloisa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang pilit na kumakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa takot para sa buhay ng kanyang anak. Bago pa man muling makagawa ng marahas na pagkilos si Doña Carmen, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humawak sa kanyang braso. Si Gabriel Leon nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitinag. Bitawan niyo siya. Sino ka ba? Huwag kang makialam sa usaping pamilya. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. I am a lawyer, and what you are doing is a criminal act. Kung hindi niyo siya bibitawan sa mismong sandaling ito, sisiguraduhin kong sa kulungan kayo matutulog ngayong gabi. Physical abuse at intimidation sa isang buntis. Hindi niyo gustong makita ang epekto niyan sa inyong pangalan. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa matanda. Dahil sa takot sa banta ng batas, padabog na binitawan ni Doña Carmen ang braso ni Eloisa. Tandaan mo ito, Eloisa, hindi pa tayo tapos. Mabilis siyang lumabas ng silid, iniwan ng isang hangin ng puot na unti-unting napapawi. Naiwan si Eloisa na nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lumapit si Gabriel, kinuha ang kanyang sariling jacket at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Eloisa. Hindi siya humawak sa balat ng babae. Isang senyales ng malalim na paggalang na tila naging isang mainit na yakap para sa nalalamig na puso ni Eloisa. You're safe now. I won't let anyone hurt you. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga salita ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahinto sa panginginig ni Eloisa. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Wala naman akong maibabayad sa inyo? Tanong ni Eloisa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Naupo si Gabriel sa tabi ng higaan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kwintas ni Eloisa. I'm interested in your necklace, Eloisa. Maari ko bang malaman kung saan mo ito nakuha? Ikinuwento ni Eloisa ang tungkol sa kanyang kabataan sa ampunan, kung paanong ang kwintas na yon ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang mga magulang. Ang bawat salita ni Eloisa ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Gabriel. Isang matinding hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang katotohanang maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Nang makatulog muli si Eloisa dahil sa gamot, lumabas si Gabriel at kumuha ng isang cotton swab na may bahid ng laway ni Eloisa mula sa isang baso. Mayroon siyang isang misyong kailangang tapusin. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng kanyang opisina, hawak ni Gabriel ang isang sobrang naglalaman ng resulta ng mabilisang DNA test
na ipinagawa niya gamit ang personal na gamit ni Don Alejandro na nasa kanya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang puting papel. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Nang mabasa niya ang mga numero at ang salitang nakasulat sa ibaba, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang katotohanang hawak niya ay masigit pa sa anumang pangarap o biro ng tadhana. Sa gitna ng madilim na gabi, napatingin si Gabriel sa bintana. Iniisip ang babaeng natutulog sa ospital. Kung alam lang ni Eloisa ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao, mananatili pa rin kaya ang kanyang simpleng ngiti? O ito na ang simula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng taong nagpahirap sa kanya? Sa loob ng malawak at marangyang opisina ni Don Alejandro, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakatayo ang matandang bilyonaryo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang maliit na gintong pendant. Ang kalahati ng isang araw na tila naghahanap ng kanyang kapares sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pangungulila. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay saksi sa bawat taon ng paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Pumasok si Gabriel ng dahan-dahan, dala ang sobrang naglalaman ng katotohanang babago sa lahat. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang maramdaman ang bigat ng sandali bago niya inabot ang papel. Nang mabasa ni Don Alejandro ang resulta ng DNA, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis hanggang sa malaglag ang papel sa makintab na sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang puso ay tila nakahanap muli ng dahilan upang tumibok ng may pag-asa. Walang sapat na salita ang makapaglalarawan sa bilis ng kanilang pagbiyahe patungo sa isang maliit at tagping-tagping barong-barong sa gilid ng rails. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa kalawangin na yero ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa loob ng silid ni Eloisa. Doon, sa gitna ng amoy ng basang kahoy at kahirapan, nakaupo si Eloisa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagsisilbing tanglaw sa kanyang kalungkutan. Nang bumukas ang pintong yari sa manipis na plywood, nagtagpo ang mga mata ni Eloisa at ng matandang estrangherong basa ng ulan. Hindi alam ni Eloisa kung bakit, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng isang pangalang matagal na niyang nakalimutan. Lumapit si Don Alejandro. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa labis na emosyon. Inilabas niya ang kanyang kalahati ng kwintas at nang pagdugtungin ito sa kwintas na suot ni Eloisa, ang 2 piraso ng ginto ay tila muling nabuhay, bumuo sa isang perpektong araw na matagal nang nagkahiwalay. Anak ko, Eloisa. Ang boses ni Don Alejandro ay isang basag na bulong, puno ng pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit si Eloisa, ang unang yakap ng isang ama na hindi humihingi ng anumang utang na loob, kundi nagbibigay ng lahat ng proteksyon na matagal na nitong ipinagkait ng tadhana. Umiyak si Eloisa sa balikat ng kanyang ama. Ang bawat luhang pumatak ay tila naghuhugas sa lahat ng hapdi ng pagtalikod ni Mateo at ng pang-aalipusta ni Doña Carmen. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Nang dumating ang oras upang lisanin ang maliit na silid, dinala ni Gabriel at Don Alejandro si Eloisa sa malaking mansyon ng mga Zobel. Pagbaba ng sasakyan, natigilan si Eloisa sa harap ng dambuhalang pintuan. Tumingin siya sa kanyang sarili. Suot ang kupas na damit at isang sirang tsinelas na may bahid pa ng putik. Nag-alangan siyang itapak ang kanyang paa sa mamahaling carpet na kulay puti na tila nahihiya sa kanyang sariling kalagayan. Napansin ni Don Alejandro ang pag-aalinlangan ng kanyang anak. Nang walang anumang pag-aalinlangan, yumuko ang matandang bilyonaryo
at hinubad ang kanyang sariling mamahaling sapatos. Tumayo siyang nakayapak sa harap ni Eloisa at inilahad ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang mahiya, anak. Ang bahay na ito ay sayo. Kung ayaw mong marumihan ang carpet gamit ang iyong tsinelas, sabay tayong maglalakad nang nakayapak sa loob. Ang simpleng kilos na yon ni Don Alejandro ay tila isang gamot na nagpatibay sa puso ni Eloisa. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob, iniwan ang lahat ng pait ng nakaraan sa labas ng pinto. Sa mga mata ni Gabriel, ang tagpong iyon ay isang obra maestra ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pagdiriwang sa loob ng mansyon, may isang anino sa labas ng mataas na gate na kanina pa nakamasid. Ang paulit-ulit na pag-ilaw ng lens ng isang kamera mula sa malayo ay tila isang babala ng paparating na gulo. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aalmusal si Eloisa kasama ang kanyang ama, isang pahayagan ng inilapag ni Gabriel sa mesa. Ang headline sa harapang pahina ay tila isang malakas na sampal. Ang nawawalang tagapagmana ng mga Zobel, isang buntis na pulubi mula sa squatter. May kasamang larawan ni Eloisa habang nakasuot ng sirang tsinelas at yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang mundo ay muling nagsimulang magbulungan at ang panganib na akala ni Eloisa ay natakasan na niya ay tila nagsisimula pa lamang gumapang pabalik sa kanyang bagong buhay. Ang malaking bulwagan ng mansyong Zobel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Ang samyo ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak, habang ang marahang pagtama ng mga kristal na baso ay lumilikha ng isang marangyang himig sa buong paligid. Ngayong gabi, ang lahat ng matatayog na pangalan sa lipunan ay narito upang saksihan ang pagpapakilala sa nag-iisang tagapagmana ni Don Alejandro. Sa itaas ng maringal na hagdanan, nakatayo si Eloisa. Suot niya ang isang mahabang bestido na kulay asul na yari sa pinakamahusay na seda na tila dumadaloy sa kanyang katawan tulad ng tubig sa batis. Ang kanyang lumalaking tiyan ay hindi na itinatago, bagkus ay lalong nagpadagdag sa kanyang ningning, isang larawan ng isang inang muling nabuhay mula sa dusa. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakatayo ng tuwid, suot ang isang itim na tuksedo na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Eloisa, handang sumalo sa anumang pag-aalinlangan nito. Huminga ka ng malalim, Eloisa. You look stunning tonight. Tandaan mo, ikaw ang bituin sa silid na ito. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na balabal na nagbibigay ng kapanatagan sa nanginginig na puso ng babae. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdan. Sa gitna ng karamihan, naroon si Mateo kasama ang kanyang bagong babae. Narito sila upang humingi ng puhunan mula kay Don Alejandro para sa kanilang bumabagsak na negosyo. Ngunit nang makita ni Mateo ang babaeng bumababa sa hagdan, ang basong hawak niya ay halos malaglag sa gulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig ng makilala ang asawang itinapon niya sa ulan. Eloisa? Ang boses ni Mateo ay puno ng kalituhan at hindi makapaniwalang paghanga na mabilis na napalitan ng kanyang nakasanayang kayabangan. Lumapit siya sa gitna ng maraming tao, tila nakalimutan ng lahat ng pait na ibinigay niya. Eloisa, ikaw nga. So, ito ba ang dahilan kaya ka nagtatago? Ginawa mo ba ang lahat ng ito para lang makuha ang atensyon ko? I mean, look at you. Hindi ko akalaing magagawa mong pumasok sa ganitong klase ng pamilya. Tinitigan siya ni Eloisa ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang malamig na katahimikan na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang puso ni Eloisa na dati ay mabilis na tumitibok sa takot. Tuwing kaharap ang lalaking ito ay nanatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng gabi. I'm sorry. Do I know you? Ang boses ni Eloisa ay matatag. Bawat pantig ay puno ng dignidad. Hindi niya binigyan ng kahit isang bakas ng pagkilala ang lalaking nagwakas
sa kanyang mga pangarap noon. Eloisa, huwag kang magbiro. Asawa mo ako. At ang batang yan sa sinapupunan mo, anak ko yan. Sigaw ni Mateo na naging dahilan ng paglingon ng lahat ng panauhin. Bago pa man makasagot si Eloisa, si Don Alejandro ay lumapit at tumayo sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay kay Mateo sa liwanag. Ang anak ko ay walang asawang tulad mo, at ang sino mang nagtangkang saktan siya sa nakaraan ay walang puwang sa aking pamamahay at sa aking negosyo. Gabriel, pakisabi sa ating mga tauhan na ang lahat ng kontrata sa pamilya ng lalaking ito ay kanselado na simula sa gabing ito. Ang babaeng kasama ni Mateo ay nagsimulang mag-iskandalo. Sumisigaw ng mga masasakit na salita laban kay Eloisa habang hinihila sila palabas ng mga gwardiya. Ang ingay ng kanilang pagmamakaawa ay unti-unting napawi, naiwan ng katahimikan at ang paghanga ng lahat kay Eloisa. Lumapit si Gabriel kay Eloisa at dahan-dahang inalok ang kanyang braso. "You did great, Eloisa. Tapos na ang gabi ng kanilang pananakit sa iyo." Sa unang pagkakataon ngayong gabi, ngumiti si Eloisa, isang ngiting tunay na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Kumuha siya ng isang baso ng maligamgam na gatas at kalmadong pinanood ang pagkapahiya ni Mateo mula sa malayo. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa sa nakaraan ay tila unti-unting nahuhugasan ng tamis ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang biglaang kirot ang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Napahawak si Eloisa sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng pait ng sakit. Kasabay nito, ang tunog ng pagkabasag ng isang kristal na baso sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang mabitawan niya ito. Isang mainit na likido ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga binti. Nababasa ang asul na seda ng kanyang bestido. "Gabriel." Ang bulong ni Eloisa ay puno ng takot. Ang kanyang panubigan ay pumutok sa gitna ng bulwagan, 2 buwan bago ang kanyang kabuwanan. Ang kaba sa dibdib ni Gabriel ay tila isang mabilis na tambol habang buong ingat niyang binuhat si Eloisa sa kanyang mga braso. Ang gabi ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang desperadong labanan para sa buhay ng sanggol na tanging kayamanan ni Eloisa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa gitna ng kaguluhan ng mga panauhin. Sa likod ng sasakyang mabilis na humaharurot patungo sa ospital, nakasandal si Eloisa sa dibdib ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa damit ng lalaki. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Ito na ba ang huling pagsubok na ibibigay ng tadhana? O ito ang simula ng isang trahedyang kailanman ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili? Sa loob ng humaharurot na sasakyan, ang bawat paglipas ng mga poste ng ilaw sa labas ng bintana ay tila mga anino ng kawalang katiyakan. Nakahiga si Eloisa sa likurang upuan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa matigas, ngunit mainit na hita ni Gabriel. Ang bawat paghatak ng sakit sa kanyang tiyan ay nagpapaliit sa kanyang mundo, hanggang sa ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinahong tinig ni Gabriel na nagdarasal sa kanyang itaas. Ang seda ng kanyang asul na bestido ay basa na ng likidong nagmumula sa kanyang katawan. Isang malungkot na paalala na ang kanyang anak ay nagpipilit ng lumabas bago ang tamang panahon. Pagdating sa pintuan ng ospital, ang lahat ay naging isang malabong imahe ng puting liwanag at mabilis na pagtakbo. Inilipat si Eloisa sa isang stretcher at sa gitna ng gulo, hindi binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki ay ang tanging angkla ni Eloisa sa gitna ng bagyo ng takot. Nararamdaman niya ang magaspang na palad ni Gabriel at ang matatag na pulso nito, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. "Nandito lang ako, Eloisa. Hindi kita iiwan.
Lalaban kayo ng baby, okay? Please, be brave. Bulong ni Gabriel bago sila makarating sa pintuan ng delivery room. Sa huling sandali bago sumara ang mga pinto, nakita ni Eloisa ang mga mata ni Gabriel. Puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang pangako ng kaligtasan. Ang pintuan ay sumara ng may mabigat na tunog, naghihiwalay sa kanila at nag-iiwan kay Gabriel sa malamig na koridor. Habang naghihintay sa labas, narinig ni Gabriel ang mabilis na mga hakbang mula sa dulo ng pasilyo. Si Mateo yon, humahangos at amoy alak pa rin mula sa party. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng desperasyon at huwad na pag-aalala. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Eloisa? Kailangan kong pumasok. Ako ang ama ng bata. Sigaw ni Mateo. Pilit na tinutulak ang mga nurse na nakaharang. Tumayo si Gabriel at humarang sa gitna ng daan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na walang sino mang makakatibag. Wala kang asawa rito, Mateo, at lalong wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, umalis ka na bago ko pa makalimutan na abogado ako. Wala kang pakialam, dugot laman ko ang batang nasa loob. Angil ni Mateo, akmang susuntukin si Gabriel. Ngunit mabilis na hinawakan ni Gabriel ang kamay nito at pinilipit ng sapat lamang upang mapatigil ang lalaki. Ang tingin ni Gabriel ay kasing talim ng kidlat, puno ng poot para sa taong nagpahirap sa babaeng unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso. Pinilit pa ni Mateo na mag-iskandalo, ngunit nang dumating ang mga gwardiya ng ospital, kinaladkad siya palabas habang sumisigaw ng mga pagbabanta. Sa loob ng delivery room, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat ungol ng sakit ni Eloisa ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa bakal sa gitna ng matinding paghihirap. Iligtas niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Panalangin niya sa gitna ng bawat pagire. Pagkalipas ng tila isang habang buhay na paghihintay, isang matinis na tinig ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng ospital. Ang iyak ng sanggol ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang pahintuin ang tibok ng oras. Isang maliit na sanggol na lalaki, mapula at nanginginig sa ginaw. Ang ipinatong sa dibdib ni Eloisa. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang milagrong nagpawi sa lahat ng sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na mula sa pighati, kundi mula sa isang wagas at walang hanggang pag-ibig. Nang ilabas si Eloisa patungo sa recovery room, naroon pa rin si Gabriel, hindi umalis sa kanyang pwesto. Nilapitan niya ang mag-ina at dahan-dahang hinaplos ang noo ni Eloisa. "He's beautiful, Eloisa. Katulad mo, isa siyang matapang na fighter." Napangiti si Eloisa, isang nangiting puno ng pag-asa, bago siya tuluyang iginupo ng antok dahil sa pagod. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang lapitan ng isang nurse si Gabriel sa lobby. Ang mukha ng nurse ay puno ng pag-aalala. "Sir, may napansin po kaming matandang babae sa may nursery kanina. Nagpakilala siyang lola ng bata at pilit na kinukuha ang sanggol para daw dalhin sa ibang kwarto. Mabuti na lang at hiningan namin ng ID at mabilis siyang lumayo nang makita ang security." Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng nurse. Sa di kalayuan, malapit sa madilim na sulok ng lobby, nakita niya ang anino ni Doña Carmen na mabilis na lumalabas ng ospital. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang itim na belo. Ang tagumpay ng pagsilang ng sanggol ay tila isang panandaliang hininga lamang. Dahil sa dilim, may mga matang patuloy na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataong agawin ang tanging liwanag na natitira kay Eloisa. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyong Zobel ay tila isang banayad na haplos sa balat ni Eloisa habang mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol
sa kanyang mga bisig. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng bango ng baby powder at gatas, naramdaman ni Eloisa na unti-unti nang naghihilom ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa labas ng matatayog na pader ng mansyon, ang ingay ng mundong pilit siyang hinihila pabalik ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw. Sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, isang kaguluhan ang nagaganap na mabilis na kumuha sa atensyon ng mga dumaraang tao at mga mamamahayag. Naroon si Mateo at Doña Carmen, suot ang kanilang pinakalumang damit. Ang kanilang mga mukha ay tila mga biktima ng isang matinding kawalang katarungan. Ang bawat sigaw ni Doña Carmen ay puno ng kapangitan ng ugali. Pilit na ginagamit ang konsepto ng utang na loob upang makuha ang simpatiya ng madla. Eloisa, lumabas ka riyan. Huwag mong itago ang apo ko sa amin. Kinupkup ka namin noong wala kang makain, tapos ngayon ay magtatago ka sa likod ng yaman ng ama mo? Ang boses ng matanda ay matinis at puno ng pagbabalat kayo. Bawat salita ay tila isang lason na isinasabog sa harap ng mga nakatutok na kamera. Sa tabi niya, si Mateo ay kunyaring umiiyak, lumuluhod sa matigas na semento ng kalsada habang tinatawag ang pangalan ni Eloisa. Ang kanilang pamilya ay baon na sa utang matapos silang iwan ng mayamang kabit ni Mateo at ang tanging paraan na nakikita nila upang makabangon ay ang tindi ng kanilang kapal ng mukha. Sa loob ng mansyon, narinig ni Eloisa ang kaguluhan. Hindi na siya ang mahina at takot na babaeng kinaladkad palabas noon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang anak sa crib at marahang tinakpan ang maliliit na tainga nito gamit ang kanyang mga palad. Gusto niyang manatiling malinis ang pandinig ng kanyang anak mula sa mga nakakalasong salita ng mga taong nagtangka sa kanilang buhay. Iyon ang kanyang gintong sandali, isang panata na kahit kailan ay hindi na mararanasan ng kanyang anak ang hapdi ng pagtanggi. Kinuha ni Eloisa ang isang makapal na brown folder mula sa kanyang mesa at lumakad palabas. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa gate, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang harapin ang mga kaaway ng kanyang kaharian. Kasunod niya si Gabriel, na ang mga mata ay tila mga agila na nagbabantay sa bawat galaw ng mga tao sa labas. Nang bumukas ang gate, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Eloisa, ngunit hindi siya kumurap. Tumingin siya kay Mateo at Doña Carmen nang walang anumang galit. Tanging isang malamig at mabigat na awa ang makikita sa kanyang mga mata. Narito ang utang na loob na sinasabi niyo. Ang boses ni Eloisa ay mahinahon, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Inihagis niya ang folder sa harap ng mga paa ni Mateo. Ang mga papel sa loob nito ay nagkalat sa kalsada. Mga resibo ng bawat sentimo na ibinigay ni Eloisa sa pamilya ni Mateo mula sa kanyang pagtatrabaho noon, pati na ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Doña Carmen sa kanyang ipon para sa ospital. Bayad na ako sa inyo. Sa katunayan, kayo ang may utang sa akin. Utang niyo sa akin ang bawat luhang pumatak noong itinapon niyo ako sa ulan. At narito rin ang isang restraining order mula sa korte. Ang sino mang humakbang pa ng 1 pulgada palapit sa gate na ito ay agad na dadalhin sa presinto, dagdag ni Eloisa. Natulala si Mateo habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang huwad na iyak ay biglang napatigil nang makita ang katotohanang nakasulat sa mga papel. Si Doña Carmen ay akmang susugod, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya ng mansyon. Wala na akong utang, Doña Carmen, at hindi ko kayo papatawarin dahil lamang sa kailangan nyo ng pera. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, hindi sa mga taong trerens na gagamitin ng batas at ang media para sa kanilang pansariling interes. Ang huling salita ni Eloisa ay tila isang hatol na nagtapos sa lahat ng kanilang ugnayan. Tumalikod si Eloisa at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng mansyon
habang ang mga mamamahayag ay nagsimula ng pagpiestahan ang kahihiyan ni na Mateo. Ang ingay ng kanilang pagmamakaawa ay tila isang malayo at walang halagang huni sa kanyang pandinig. Sa loob ng mansyon sinalubong siya ni Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat, isang tahimik na pagkilala sa kanyang katapangan. Gayunpaman, ang gabing iyon ng tagumpay ay tila may kasamang malalim na pangitain. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang buong mansyon ay natutulog na sa gitna ng katahimikan, isang nakakabinging ingay ang biglang bumasag sa kapayapaan. Ang security alarm ng mansyon ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga ilaw sa labas ay nagsimulang kumislap nang mabilis na tila isang babala ng panganib. Napabangon si Eloisa mula sa kanyang pagkakahimbing. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa nursery, ngunit ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Ang malamig na hanging pumasok mula sa bukas na bintana ay nagpadama sa kanya ng isang matinding kilabot. Sino ang nagtangkang pumasok sa gitna ng gabi? At ano ang nakita ni Mateo sa restraining order na nagbigay sa kanya ng ganoong klaseng desperadong ngiti kanina? Ang pintuan ng nursery ay bahagyang nakabukas. Isang siwang na nagpapasok ng malamig na hangin mula sa bintanang hindi dapat nakabukas sa ganoong oras ng gabi. Pagpasok ni Eloisa, ang kanyang ilong ay agad na sinalubong ng isang nakakasulasok na amoy ng alak, isang amoy na matagal na niyang iniugnay sa kanyang mga pinakamadilim na alaala. Doon, sa tabi ng crib ng kanyang anak, nakatayo ang isang anino na pilit niyang binura sa kanyang isipan. Si Mateo iyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Tila isang taong nawawala na sa katinoan. Hawak niya ang dulo ng crib. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kahoy habang tinititigan ang natutulog na sanggol. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang basag na bote ng alak. Ang matatalim na dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Anak ko ito, Eloisa. Ito ang magbabalik sa akin sa rurok. Hindi niyo ako pwedeng pigilan na makuha ang para sa akin. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang nakakatakot na huni sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang bawat salita ay puno ng delusyon. Tila ba ang sanggol ay isang piraso lamang ng ari-arian na magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Sa halip na tumakbo o sumigaw sa takot, si Eloisa ay humakbang pasulong. Ang takot na dating nagpapakubli sa kanya ay napalitan ng isang mabangis at walang takot na instinct ng isang ina. Tumayo siya sa pagitan ni Mateo at ng crib. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag para sa kanyang anak. Hindi mo siya mahahawakan, Mateo. Hinding-hindi. Umalis ka riyan, Eloisa. Huwag mo akong galitin. Angil ni Mateo. Itinaas niya ang basag na bote. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang natitira sa buhay. Bago pa man makagawa ng marahas na pagkilos si Mateo, bumukas ng malakas ang pintuan at pumasok si Gabriel. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin sa loob ng silid. Ang presensya ni Gabriel ay puno ng galit na kontrolado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa panganib na kinakaharap ni Eloisa. Nang makita ni Mateo si Gabriel, ang kanyang takot ay nauwi sa isang bulag na pag-atake. Sinubukan niyang saksakin si Gabriel gamit ang basag na bote, ngunit ang mabilis na reflexes ng abogado ay hindi nagpahintulot sa anumang pinsala. Sinalo ni Gabriel ang braso ni Mateo. Pinilipit ito ng sapat lamang upang mabitawan ng huli ang bote. Ang tunog ng pagbagsak ng bubog sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ng isang mahina at masakit na ungol mula kay Mateo. Mabilis na pinabagsak ni Gabriel ang lalaki sa sahig. Idiniin ang mukha nito sa carpet habang hinihintay ang pagdating ng mga gwardiya at pulis na kanina pa nakatawag sa alarm system. Nang dumating ang mga awtoridad,
Kinaladkad si Mateo palabas ng nursery. Ang lalaking dati ay napakataas ng tingin sa sarili ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang, nagmamakaawa at umiiyak na parang duwag habang isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mga sigaw ng pagbabanta ay unti-unting napalitan ng pagsusumamo para sa awa, ngunit walang sino man ang lumingon. Naiwan ang katahimikan sa nursery, isang katahimikang puno ng bigat ng nakaraan. Nanginginig ang buong katawan ni Eloisa habang tinitignan ang kanyang anak na himalang hindi nagising sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina, tila ba ang lahat ng lakas na ginamit niya ay biglang nawala. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Nang walang sinasabing anuman, niyakap niya si Eloisa mula sa likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa itaas ng ulo ni Eloisa. Isang posisyon na tila naglalayong protektahan ang babae mula sa lahat ng panganib ng mundo. Sa bisig ni Gabriel, naramdaman ni Eloisa ang isang uri ng kapanatagan na hindi niya kailanman naramdaman kay Mateo. Isang pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Isang suportang hindi gumuguho sa gitna ng bagyo. Ang bawat paghinga ni Gabriel sa kanyang buhok ay tila isang pangako na ang gabi ng pananakit ay tuluyan ng natapos. Habang nakayakap kay Gabriel, napatingin si Eloisa sa bintana. Ang liwanag ng madaling araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng pag-asa sa isang bagong simula. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at nanggagalit na silid, nakatitig si Doña Carmen sa telebisyon habang pinapanood ang pag-aresto sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalaan ng kislap ng katinuan. Ang pagkawasak ng kanyang anak ay ang huling pako sa krus ng kanyang pagkatao. At ang katahimikan ng kanyang paligid ay tila isang babala na ang karma ay hindi natutulog. At ang paniningil nito ay mas masakit pa sa kamatayan. Ang paniningil ng tadhana ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay o marahas na pagsabog. Madalas, ang hustisya ay dumarating sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan at ang unti-unting pagguho ng lahat ng bagay na akala ng isang tao ay sa kanya habang buhay. Sa isang lumang kalsada sa tapat ng bahay na dati ay pinagharian ni Doña Carmen, ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang huwad na kapangyarihan ay nakatambak ngayon sa gilid ng kalsada, tila mga basurang wala ng halaga. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado ng pintuan ay hindi na pag-aari ni Doña Carmen. Isang opisyal mula sa bangko ang malamig na nagsara ng pinto, isang senyales na ang lahat ng kanyang ari-arian ay tuluyan ng kinumpiska dahil sa patong-patong na utang na hindi na mabayaran. Nakatayo ang matanda sa gitna ng bangketa. Suot ang isang kupas na blusa at bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kakaunting barya, ang tanging natira sa kanya matapos ang lahat ng kanyang kasakiman. Sa paligid niya, ang mga kapitbahay na dati ay kinatatakutan niya dahil sa kanyang talim ng dila ay naroon ngayon, nanonood at nagbubulungan. Ang mga matang dati ay umiiwas sa kanya ay puno na ngayon ng pangungutya at chimis. Naramdaman ni Doña Carmen ang matinding hapdi ng hiya na gumuguhit sa kanyang pagkatao. Isang pakiramdam na mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Ang bawat bulong ng mga marites sa paligid ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang natitirang dignidad, kasabay ng kanyang paghakbang palayo sa kanyang dating tahanan. Ang langit ay nagsimulang magdilim. Ang mga ulap ay nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan. Nang magsimulang bumagsak ang malalamig na patak ng tubig sa kanyang balat, isang matinding kilabot ang dumaan sa kanyang buong katawan. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng gabing itinapon niya si Eloisa sa gitna ng bagyo. Ngayon, siya naman ang nakararanas ng lamig, ang gutom, at ang kawalan ng masisilungan. Sa di kalayuan, isang itim at makintab na sasakyan ng dahan-dahang huminto sa kanto. Sa loob nito,
Nakaupo si Eloisa, tinitignan ng kanyang dating biyenan sa pamamagitan ng bintanang may itim na salamin. Wala siyang naramdamang tuwa sa nakitang kalagayan ng matanda. Sa halip, isang mabigat na awa ang bumalot sa kanyang puso. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang bunga ng isang buhay na ginugol sa pagtatanim ng puot. Gusto mo bang bumaba, Eloisa? Tanong ng driver, ngunit umiling lamang siya ng dahan-dahan. Pinanood ni Eloisa kung paanong ang matanda ay sumilong sa ilalim ng isang baradong waiting shed, nanginginig at tila isang lantang gulay. Sapat na ang nakita niya. Sapat na ang ipinaramdam ng tadhana sa mga taong akala ay hindi sila kailanman sisingilin. Hinawakan ni Eloisa ang kontrol ng bintana ng sasakyan at dahan-dahan itong itinaas. Ang mekanikal na pag-akyat ng salamin ay tila isang pader na tuluyan nang naghihiwalay sa kanya sa kanyang madilim na nakaraan. Sa bawat pulgadang itinataas ng salamin, unti-unti ring naglalaho ang anino ng pamilya Mateo sa kanyang buhay. Nang makabalik sa mansyon, hinarap ni Eloisa ang mga huling dokumentong kailangang lagdaan. Kasama ang kanyang ama at ang kanyang legal team, opisyal na niyang pinalitan ang apelyido ng kanyang anak. Sa bawat titik na isinusulat niya sa papel, tila binubura rin niya ang bawat bakas ng sakit na iniwan ni Mateo. Ang kanyang anak ay hindi na magdadala ng pangalang sumisimbolo sa pagtataksil. Siya ay magiging isang Zobel, isang pangalang puno ng dangal at proteksyon. Everything is settled now, Eloisa. Wala nang ugnayan ng anak mo sa pamilyang yon. You're finally free, sabi ng isa sa mga abogado. Isang malalim na buntong hininga ng kalayaan ang kumawala sa dibdib ni Eloisa. Naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat, hindi dahil sa nakaganti siya, kundi dahil nahanap na niya ang katarungang hindi nangangailangan ng karahasan. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kapayapaan, napansin ni Eloisa ang isang bagay na nagpabalisa sa kanya. 2 araw na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Gabriel. Ang silid nito sa mansyon ay maayos, ngunit walang tao. Ang kawalan ng presensya ng lalaking naging sandigan niya sa gitna ng lahat ng gulo ay tila isang malaking butas sa kanyang puso. Nang pumasok siya sa library upang hanapin ang kanyang ama, nakita niya ang isang puting sobre na nakalapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang pamilyar na paraan ng pagkakasulat ay sapat na upang malaman niya kung kanino ito galing. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Nang mabasa niya ang mga unang salita, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kaba. Isang resignation letter ito, kalakip ang lahat ng mga susi at dokumentong ipinagkatiwala sa kanya. Bakit aalis si Gabriel sa sandaling ito? Ngayong tapos na ang lahat ng laban at maaari na silang magsimula ng magkasama? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang mabigat na pasanin para kay Eloisa habang tinititigan ang papel sa kanyang kamay. Ang tanong na saan siya nagpunta ay tila isang daydis na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Binubura ang panandaliang saya ng kanyang tagumpay. Ang puting sobre na hawak ni Eloisa ay tila may bigat ng 1,000 dusa. Ngunit nang dahan-dahan niya itong buksan, hindi mga salita ng pagpapaalam ang bumungad sa kanya. Sa loob nito ay isang titulo ng lupa at isang blueprint para sa isang gusali sa tapat ng lumang simbahan, ang mismong lugar kung saan siya unang tinulungan ni Gabriel noong gabing tanging ulan lamang ang dumadamay sa kanyang pighati. Kalakip nito ang isang maikling sulat na nagsasaad na ang lupang iyon ay nakapangalan sa isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at ang pangalang nakasulat bilang tagapagtatag ay walang iba kundi si Eloisa Zobel. Ang bawat pintig ng puso ni Eloisa ay tila isang mabilis na tambol habang binabasa ang mga huling linyang isinulat ni Gabriel. Sinabi roon na kailangan muna nitong lumayo upang ayusin ang lahat ng ito dahil nais niyang patunayan
na ang kanyang pagtulong ay hindi nagmula sa awa, kundi sa isang malalim na paggalang na higit pa sa anumang yaman o titulo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Eloisa. Sa gitna ng nagbabadyang dapit hapon, mabilis siyang nagpahatid sa tapat ng lumang simbahan, ang lugar na saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi, at ngayon ay magiging simbolo ng kanyang bagong simula. Nadatnan niya si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakatingin sa malayo habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na haligi. Ngunit nang lumingon siya at makita si Eloisa, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang uri ng pag-aalinlangan at matinding pananabik. Walang sinabi si Eloisa. Sa halip, binasag niya ang distansya sa pagitan nila at mabilis na lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa labis na emosyon. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo kailangang umalis nang walang pasabi? Akala ko ay iniwan mo na rin ako. Ang boses ni Eloisa ay isang basag na bulong, puno ng panginginig ng kanyang buong katawan habang nakatayo sa harap ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay, tila nag-aalangan kung may karapatan pa siyang hawakan ang babaeng ngayon ay isa ng makapangyarihang tagapagmana. Ngunit nang makita niya ang katapatan sa mga mata ni Eloisa, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Isang dampi na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay ng mundo. I wanted to build something that belongs to you, Eloisa. Nais kong ibigay sa iyo ang isang mundong ikaw ang may kontrol, kung saan wala ka nang kailangang pasalamatan dahil ito ay bunga ng iyong sariling katatagan. Natatakot ako na baka sa gitna ng iyong bagong buhay bilang isang Zobel, makita mo na ang isang abogadong tulad ko ay isa lamang paalala ng iyong masakit na nakaraan. Umiling si Eloisa. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Hindi mo ba naiintindihan, Gabriel? Hindi ang yaman o ang mansyon ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na may halaga pa ako noong wala akong kahit ano. Ikaw ang naging tahanan ko noong itinapon ako sa lansangan. Please, don't ever think na kailangan mong patunayan ang sarili mo sa akin. Ang kailangan ko ay ikaw, hindi ang mga titulong ito. Sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw, dinala ni Gabriel ang mga kamay ni Eloisa sa kanyang mga labi. Hinahalikan niya ang likod ng palad ng babae nang may matinding pag-iingat. Isang kilos na tila isang banal na sumpaan ng katapatan. Kung ganoon, hahayaan mo ba akong manatili? Hindi bilang iyong tagapagtanggol sa batas, kundi bilang katuwang mo sa pagbuo ng buhay na karapat-dapat para sa iyo at sa iyong anak. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Eloisa dahil ang kanyang mga mata ay nagsabi na ng lahat ng kasagutan. Dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa matatag at panatag na tibok ng puso ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng pagtataksil ni Mateo, ang lahat ng laso ng mga salita ni Doña Carmen ay tila mga aninong tuluyan ng naglaho sa pagdating ng liwanag. Ang init ng yakap ni Gabriel ay tila isang balabal na nagbibigay ng ganap na kagalingan sa kanyang kaluluwa. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paligid ng itatayo nilang foundation, ang lugar kung saan ang ibang mga ina ay makakahanap din ng lakas na muling tumayo. Sa di kalayuan, ang tunog ng mahimbing na paghinga ng kanyang sanggol na bantay sarado ng kanyang ama sa loob ng sasakyan ay tila isang huling nota sa isang mahabang awit ng pagdurusa. Ngunit habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, isang huling sulyap ang ibinigay ni Eloisa sa abot tanaw. Ang lahat ba ng sugat ay sadyang naghihilom ng tuluyan o may mga bahagi ng nakaraan na mananatiling nakaukit, naghihintay lamang ng isang pagkakataon upang muling magparamdam? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait patungo sa malawak na karagatan ng limot. Ang sikat ng umaga sa labas ng gusali ng Eloisa's Haven ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga bulaklak sa hardin.
nagbibigay ng bagong buhay sa bawat talulot na nadidilig ng hamog. Sa loob ng malawak na bakuran, isang maliit na batang lalaki na may masayahing mga mata ang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng sigla at walang kamuwang-muwang na kaligayahan. Papa Gabriel, look, nakahuli ako ng butterfly. Ang boses ng bata, si AJ, ay malinaw at puno ng pagkamangha habang patakbong lumalapit sa lalaking laging nakasubaybay sa kanya. Binuhat ni Gabriel ang bata at pinatong sa kanyang matatag na balikat. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng pagmamahal na hindi nagmumula sa dugo, kundi sa isang wagas na pagpili. Be careful, AJ. Baka masaktan ang wings niya. Let it fly, okay? Ang boses ni Gabriel ay puno ng lambing. Isang kaibahan sa seryosong abogado na nakilala ng marami. Sa mga mata ni Gabriel, si AJ ay hindi isang paalala ng nakaraan ni Eloisa, kundi isang simbolo ng tagumpay ng pag-ibig sa gitna ng pagkawasak. Pinanood ni Eloisa ang tagpong iyon mula sa balkonahe ng foundation. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay payapa at wala ng bakas ng takot na dati ay bumabalot sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ang Eloisa's Haven ay naging silungan ng daan-daang mga inang tulad niya. Mga babaeng itinapon, minaltrato, at nawalan ng pag-asa. Ngunit dito ay muling natutong tumayo at lumaban. Ang bawat tagumpay ng mga inang ito ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa sarili niyang mga sugat. Isang linggo bago ang araw na ito, binisita ni Eloisa si Mateo sa loob ng kulungan. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natitirang yabang. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mga mata ay tila mga bintanang wala ng ilaw sa loob. Sinubukan pa ni Mateo na gamitin ang kanilang anak upang humingi ng tulong, ngunit tinitigan lamang siya ni Eloisa nang may malalim na katahimikan. Pinapatawad na kita, Mateo. Ang boses ni Eloisa ay matatag, walang galit at walang pait. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinapatawad kita upang sa bawat paggising ko sa umaga, hindi na ang mukha mo ang nakikita ko, kundi ang hinaharap na binuo ko nang wala ka. Inabot niya ang isang sulat at isang litrato ni AJ mula sa malayo. Isang pagkilala na ang lalaking ito ang naging daan upang magkaroon siya ng isang anghel, ngunit hanggang doon na lamang ang lahat. Tumalikod si Eloisa at lumakad palabas ng rehas na bakal. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglipad patungo sa ganap na kalayaan. Alam din niyang si Doña Carmen ay nasa isang pasilidad na ngayon para sa mga may karamdaman sa isip. Paulit-ulit na kinakausap ang pader tungkol sa kanyang huwad na kayamanan. Ang karma ay hindi naging marahas, ngunit ito ay naging tapat. Iniwan silang mag-isa, sa gitna ng kadilimang, sila mismo ang lumikha. Naramdaman ni Eloisa ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang balikat. Si Don Alejandro iyon? Ang kanyang ama na ngayon ay puno na ng ngiti at kagalakan sa bawat sandaling kasama ang kanyang anak at apo. Handa na ang lahat sa loob, anak. Maraming mga ina ang naghihintay na marinig ang kwento mo. Ngumiti si Eloisa at tumango. Bago pumasok sa loob, lumapit sa kanya si Gabriel at AJ. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Eloisa at dahan-dahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang bawat pagpisil ni Gabriel ay tila isang pangako na kahit anong bagyo pa ang dumating, hinding-hindi na niya muling mararamdaman ang lamig ng pag-iisa. You look beautiful, Eloisa. I'm so proud of you. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Salamat, Gabriel. Sa lahat, tugon ni Eloisa. Hindi sapat ang salitang salamat para sa lalaking naging anino niya sa dilim at naging liwanag niya sa umaga. Sa harap ng maraming mga inang naghihintay sa kanya, tumayo si Eloisa nang may taas noong dignidad. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang asawang biktima, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling halaga sa gitna ng pagsubok. Ang aral na nais niyang iwan sa lahat
ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nagtapon sa kanya, kundi sa lakas na ipinapakita niya kapag pinili niyang pulutin ang mga piraso ng kanyang sarili at bumuo ng isang bagong obra maestra. Ang tunog ng mahina at masayang tawanan ng kanyang anak, ang mainit na suporta ng kanyang ama, at ang tapat na pag-ibig ni Gabriel ang naging huling nota sa simponya ng kanyang buhay. Habang ang araw ay patuloy na tumataas sa abot tanaw, alam ni Eloisa na ang bawat sugat ay sadyang naghihilom at ang bawat bagyo ay may kasunod na isang napakagandang bahaghari. Ang kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag ay natapos na at ang isang bagong kabanata ng wagas na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang